Hoy, naisip mo na ba kung ano ang kailangan para maging isang tunay na bayani? Ikukwento ko sa inyo ang tungkol kay General Antonio Luna, isa sa mga pinakamaalamat na bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong 1866, si Antonio Luna ay hindi lamang isang general, isa rin siyang chemist, journalist, at isang matibay na naniniwala sa kalayaan ng Pilipinas. Oh, tama yan, ang taong ito ay isang henyo na maraming talento. Pero ano ang nagpapabayani sa kanya? Ganito ang sitwasyon, huling bahagi ng 1800s, at ang Pilipinas ay lumalaban para sa kalayaan mula sa Espanya. Si Luna, dahil sa kanyang katalinuhan at katapangan, ay naging isang napakahalagang pinuno ng militar sa Rebolusyong Pilipino. Hindi siya natatakot na lumaban kahit kanino, kahit sa mga pinakamakapangyarihang tao, kung ito ang makakabuti para sa kanyang bayan. Ang mga plano ni Luna sa militar ay napakalayo na sa kanilang panahon. Sinanay niya ang hukbong Pilipino para maging mas malakas at mas mahusay na puwersa sa pakikipaglaban. Napakahusay niyang pinuno kaya kahit ang kanyang mga kalaban ay alam ito. Pero ang pagiging bayani ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo. Maraming paghihirap at pagtataksil ang hinarap ni Luna. Nakakalungkot, noong Hunyo 5, 1899, siya ay pinatay ng kapwa Pilipino. Ngunit ang kanyang kwento, naalala pa rin hanggang ngayon. Ngayon, inaalala natin si Antonio Luna bilang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng paniniwala sa isang bagay, pagtutulungan, at mga sakripisyo ng mga tao para sa kalayaan. Kaya, sa susunod na mag-aral kayo, tandaan ang sinabi ni Luna, huwag matakot sa kalaban, laban hanggang sa huling sandali. Hanggang sa muli, at tandaan na maging matapang tulad ng isang bayani.